Hindi ako nakatingin ako sa positive ha. Mabuti nga itong ganito ka-attentive to detail ang ating Vice President and willing to criticize the administration kasi nagkakaroon tayo ngayon ng check and balance. At least may check. Merong isang tao dyan na inaanunsyo niya sa buong bansa at sa buong mundo na andyan siya to check the administration. So, President Rodrigo Roa Duterte hindi dadalo sa pagdinig ng tuwad committee ng House of Representatives. Palakpakan! Alam ho yan pa ba? Yan pa ba ang maiisahan ng mga aso ni Tambaluslos? Imposible ho. Bigo na naman ho itong si Ace Barbers at itong si Dan Fernandez na mapadalo itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa gaganaping susunod na pagdinig ng Quadcom dyan sa House of Representatives. At dito sa video na to, pag-uusapan ho natin ang mga litanya nitong si Coco Pimentel kaugnay ho doon sa mga sinabi nitong si Vice President Sara Duterte noong Biyernes. Marahil nagtataka ho kayo kung bakit ganyan nang magsalita itong si Coco Pimentel. Naging Senate President yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naging kaalyado yan ni Tatay Diggs. Bakit niya hinihimok itong si Vice President Sara Duterte na kumonsulta sa mga eksperto at kausapin ng kanyang mga pamilya? Nagwo-worry daw itong si Coco Pimentel. Mamaya ho, papaliwanag ho natin at ipapakita ho sa inyo ang mga posibleng dahilan kung bakit bumaling tong bigla itong si Coco Pimentel. Pero bago yan mga kababayan, gusto ho muna nating pasalamatan, ika nga, no? Pasalamatan ho muna natin yung ating mga kababayan na talaga namang napakatindi ng pagsuporta sa PH Update. Ito, dito kay Sir Renato Deligues, maraming salamat ho. Mega love shoutout. Ingat ho kayo sa Canada. Salamat ho sa 20 Canadian dollars. Palakpakan. Mega love shoutout. At shoutout din ho dito kay Joseph, maraming salamat ho. Joseph, thank you ho sa pagsuporta sa PH Update. Ingat ho kayo dyan sa Singapore ba yan? Singapore dollar, T3 Singapore dollar. Maraming salamat ho. Mega love shoutout. Shoutout din ho dito kay itong si Ma'am Susan Baltasar. Suki ho natin yan, no? Itong si Ma'am Susan B. Baltasar. Mega love shoutout. Thank you ho sa $5. Shoutout din ho dito kay Ma'am Jade Blanco. Ito din ho si Ma'am Jade. Suki din ho yan. Mega love shoutout, Ma'am Jade Blanco. Maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Dito kay Toto 13 Balahaw TV, shoutout ho. Nagbo-vlog din ata itong si Sir nag-gym siya dito sa channel niya. Maraming salamat ho, Sir Toto Duterte Balahaw TV. Mega love shoutout. Ayun na nga mga kababayan. Isang like at isang subscribe ho sapat na sa atin. Sa mga nagpapakulay, maraming salamat ho. Hindi ko pinapakita para encourage kayo o kung ano pa man. Sinasabi ho natin dito, ina-appreciate lang ho natin yung extra effort na ginagawa ng ating mga kasama dito sa PH Update. Sa mga gustong sumali sa ating community, click nyo lang ho yung join button, no, dyan sa baba. Ayun na nga mga kababayan, bago ho natin umpisahan itong kay Coco Pimentel, medyo mapapalaban ho tayo dito sa video na to kasi medyo madami-dami ho tayong pag-uusapan, no? Kagaya na lamang ho, ito unahin na ho muna natin ito. Ito hong hindi pagdalo nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa sa gaganaping hearing ng Tuwadcom, no? Yan na nga ho ba sinasabi natin dito? Tayo ho talagang sang-ayon dyan sa galaw na yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Heto mga kababayan, pakinggan ho natin to. Ang strategy ho kasi ng mga congressman na to, bibigyan namin siya yung due courtesy, nandyan yan. Hindi mawawala yung due courtesy, pero pag nandun na siya sa House of Representatives, naku po, kung ano-anong mga kababuyan ang itatanong nitong mga ulang yung congressman na to kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Kahit kayo naman, tanungin ko ho kayo mga kababayan, sang-ayon ho ba kayo na dumalo itong si Tatay Digong dyan sa House of Representatives, dyan sa Tuwad Committee? I-comment nyo ho sa baba. Saan nyo ho siya gustong unang makita? Sa Senado ba o dyan sa House of Representatives? Kasi dyan sa House of Representatives, wala akong mga credibility ang mga congressman dyan. Kaya tayo ho, hindi ho tayo sang-ayon na dumalo siya dyan. Ang kailangan lang yan daluhan,
Ang sa Senado at isang beses lang ho niya kailangan dumalo at mawawasak na lahat ng argumento nila dyan sa Tuwad Committee. Ito, pakinggan ho natin. Itong balita galing sa News 5. May ilang kondisyon daw si dating Pangulong Rodrigo Duterte bago dumalo sa pagdinig ng House Quad Committee kaugnay ng War on Drugs bukas. Tiniyak naman ng Quadcom na gagalangin nila ang karapatan ni Duterte tulad ng iba nilang resource person. Nagbabalik si Marian Enriquez. Natanggap na raw ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang imbitasyon ng House Quad Committee para dumalo sa kanilang pagdinig ngayong Martes, kaugnay ng extrajudicial killings noong kasagsagan ng drug war. Ayon sa dating Chief Legal Counsel ni Digong na si Attorney Salvador Panelo, pwede namang humarap sa hearing si Duterte. Sabi niya, I'll give them what they want to hear. Provided they ask me educated questions, hindi irrelevant, hindi stupid, hindi invasive. Tanggap niya yun, sa walang conflict, pupunta yun. Pagtitiyak ng House Quad Committee, we will afford him the courtesy due to a former president. No? Taliwas diyan sa iniisip ng iba sa pagbabati ko sa amin na we do not daw respect the individual rights of our witnesses as well as our resource person. Okay, diyan sa sinabi na yan, itong si Congressman Ace Barbers, yun hubang mga personal na buhay nitong si Garma, rinespeto nyo? Yun lang naman ang tanong dyan eh. Ano ho yung inaangas nitong si Akop na kesyo kung gugustuhin niya lang, kaya niyang paaminin na mayroong relasyon itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at itong si Royina Garma. Meron silang romantic relationship. Yun ho ba pagrespeto sa karapatan ng isang resource person? Ano ho ang kinalaman? Kung meron mang relasyon, pero panigurado ho tayo, wala. Kasi kita nyo naman ho yung mga chika-bebots nitong si Tatay Digong, magaganda ho yan. Hindi naman ho basta-basta. No? Siguro kung ang trip nitong si Akop, mga ganun ang itsura, nagagandaan siya sa mga ganun, iba ho ang taste nitong si Tatay Digong. Mga German ho ang taste ni Tatay Digong, yung mga kagaya ni Garma. Naku po, malabo hong mangyari yon. Ang tanong, rinespeto ho ba nila ang karapatan ni Garma doon sa unang pagharap niya doon sa Quad Committee? Nung una siyang dumalo doon. Hindi ho nila rinespeto. At wala ho tayong nakitang pagrespeto kahit nga doon sa Committee on Good Government. Ipinapaliwanag ng COA. Rinirespeto nyo ba ang paliwanag ng COA? Bagkus pag nagpaliwanag ang COA, yung expertise nila, yung trabaho nila, mas magaling pa kayo sa kanila. Paano nyo sasabing rinirespeto nyo ang yung mga resource person dyan? nakatakda na ring gumulong ang parallel investigation ng Senado tungkol sa drug war. Bukas ang House Quad Committee sa investigasyong ito ng Senado. Pero mungkahi ni Quad Committee Chairman Ace Barbers, bakit hindi na lang pag-isahin ang pagdinig ng Senado at Kamara? Yun ang problema doon. Gusto nila pag-isahin. Sabi ni Barbers, baka mainam na gawing parang bicameral conference committee ang investigasyon ng Senado at Kamara. Balak daw nilang ilapit ang ideyang ito kay Senate President Cheese Escudero at House Speaker Martin Romualdez. I think mas malawak, mas komprehensibo, at siyempre mas maraming mga intelligent questions na maitatanong ang mga membro nitong... Natawa ho si Paduano nung narinig niyang intelligent question. Halatang-halatang nang good time itong si Ace Barbers. Tingnan niyo kung pagmumukha nitong si ano. Maitatanong ang mga membro nitong parang sinasabi, ganyan ho kababoy itong mga ano na to. Itong mga congressman na to, di ba, equal lang yan, Senado at House of Representatives. Pero mataas talaga Senado, no? Ganyan ho nila babuyin. Wala ho silang respeto para madami daw maitanong na intelligent question. Natawa ho itong si Paduano. Ibig sabihin, pagka Senado lang, walang maitatanong na intelligent question. Sa bagay, kung si Jingo Estrada magtatanong, talagang medyo tagilid tayo dyan. Pero itong si Senator Bato de la Rosa, wag nyo naman nung basta-basta yan. committee ito. So, Sagot naman ni Senator Coco Pimentel na mangunguna sa drug war probe sa Senado, maganda ang gusto ng Quadcom pero mahihirapan na sila kung pag-iisahin ang pagdinig. Malalim na raw kasi ang investigasyon ng komite sa Kamara tungkol dito at mahirap din daw pagtugmain ang schedule ng mga kongresista at senador. Matatanda naman sa isang pagdinig ng Kamara kaugnay ng confidential funds ay hindi nanumpa si Vice President Sara Duterte pero naniniwala ang ilang mambabatas, hindi tutulad si Digong sa anak. Palagay ko mas civil si former president kaysa kay vice president.
Ito talagang si Atrasabante, oh. Babanatan pa talaga. Ito naman si Jay Kong Hun, tingnan nyo naman, tulala pa, parang merong ginawang kababalaghan kagabi. Tingnan yung pagmumukha niya. Habang humihigop ng kape, talagang tulala pa ho siya. Ano, sir, hangover ho ba kayo? Bangag over ho ba kayo? Tatanong lang tayo, nagtatanong. Palagay ko, magte-take ng oath yan. Masibil siya eh. Nagbabalita mula sa frontline. Itong si Atrasabante, halatang pikon na pikon ho sila dito kay Vice President Sara. Hindi ho nila maitago ang galit nila kay VP. Yan nung pagpe-press con nila na yan, talagang pagsagot lang ho yan doon sa press con itong si Vice President Sara Duterte noong Biyernes. Kung hindi nagsalita si VP Sara, malamang sa malamang, natutulog pa sa pansitan yung mga congressman na yan. Yun ho ang totoo ho doon. Yung pagpasa ng dokumento sa ombudsman o kung saan pa man, yung mga dokumentong picture-picture sila, wala hong katotohanan, kasinungalingan yun. Talaga nagpatawag lang ho sila ng media para mapag-usapan yung mga litanya nitong si Vice President Sara Duterte. Ito mga kababayan, kaugnay pa rin ho doon sa report ng TV5 na yon, just in, former President Rodrigo Roa Duterte hindi dadalo sa pagdinig ng tuwad committee ng House of Representatives. Palakpakan! Alam ho yan pa ba? Yan pa ba ang maiisahan ng mga aso ni Tambalusos? Imposible ho. Talagang wala. Kasi pagka inumpisahan ng isang pagdinig, inumpisahan ng kalokohan, wala hong mangyayari dyan. Sa mga susunod na pagdinig, panigurado, puro kalokohan. Pagka inumpisahan mo yung isang bagay, linoko mo, umpisa pa lang, matatapos yan, puro kalokohan. Gitna hanggang matapos, puro kalokohan ho yan. Yang quad committee na yan, inumpisahan ho nila puro kalokohan, kaya wala ho tayong maayos na makikitang resulta dyan sa committee na yan. Kaya ang desisyon na yan, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, na wag dumalo dyan sa pagdinig ng tuwad committee, isang matikas na saludo kay PH Update. Palakpakan ho tayo para dito kaya dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Eto mga kababayan, pasadahan ho natin ng mabilisan. Ibang klase ho ito. Ibang klase ho ito mga kababayan. Binalita na ho ng GMA News yung sundalo nasa ano ho siya ngayon Air Force. Yung sundalo na nanghingi ng relo. Itong relo ko ayaw mo, sir. Ito relo ko gusto mo, sa'yo na lang. Bibigay ko sa iyo to. Ito ang paborito nating relo. Paborito ho natin to. Kasi magaan. Pagka kung ano man ang gagawin mo, hindi siya gabal. No? Imbis na bigyan o kung ano pa man yung sundalo na nanghingi ng relo nitong si Marcos Jr., nakatikim pa daw ho ng punishment. Grabe naman yan. Meron ho silang tradisyon na gano'n na yung mga matataas na opisyal na dadalo sa graduation na ceremony, nagbibigay ng token sa mga piling, mga estudyante diyan sa graduation ng ating mga sundalo. No? Ito, pakinggan ho natin ang report ng GMA News kaugnay dyan. Loy. Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na may kadeting humingi ng relo ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang graduation ceremony noong Mayo, kasunod ng mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte noong Biyernes. Pero hindi umano ito karaniwang ginagawa at hindi katanggap-tanggap. Kaya pinatawa ng parusa ang naturang kadete. Kawawa naman ho yung kadete, no? Imbis na itong si Marcos Jr., sundalo ho yun Yun magpapakagurgur ho yun para sa kaligtasan ng sambayan ng Pilipino. Yun ho ang pinanumpaan nila. Ano ba naman yung isang relo para sa buhay ng isang bata na to na kung saan inalay niya para sa bayan? Literal ho, inalay niya. Maglilingkod ka sa sambayan ng Pilipino. Magkano sweldo mo? 30,000, 35,000, 40,000, anak ng tokwa. Tapos buhay mo kapalit doon. Hindi ho biro ang pagiging sundalo. Ano ba naman yung relo na yung bata na yun, hindi niya ibibenta yun, iti-treasure niya yun. Kumbaga, isang bahagi yun ng kanyang paglilingkod sa gobyerno. Isang presidente, binigyan siya ng isang timepiece na kanyang iti-treasure ng panghabang buhay. Yun ho yun. Imbis na padalhan nitong si Marcos Jr., huwag kang mag-alala bata, mag-usap tayo mamaya. Hindi pwede to. Merong sentimental value to. Pagka pinipindot ko to, merong lumilipad na kulay puting pulbo. Diba? Hindi pwede sa'yo to bata. O kaya naman, hindi pwede to.
binigay ko sa akin ni Kokak, di ba? Pagka may pinindot ako dito, makikita ko pagmumukha ni Kokak. Mga ganun bang, mga ganung excuse ang ginawa nitong si Marcos Jr. Kaso ang problema ho, bakit ko ibibigay sa iyo ang relo ko? Yun ang banat nitong si Marcos Jr. Mali naman ho kasi yun. Okay, inappropriate yung ginawa noong sundalo. Pero ang tanong dito, bata yan. Yung pag-ask niya sa'yo, dala lamang ng sobrang kaligayahan. Makikita ka niya, Mr. President, makabayan ka. Alam ko, makabayan din ako. Bigyan mo ko ng memorabilia na kung saan ite-treasure ko habang buhay ko. Yun lang ho ang gusto ng bata. Ang ginawa ho nila, imbis na bigyan, pinarusahan pa ng PMA. Let's say sabihin na natin inappropriate. Pero wag nyo naman parusahan yung bata kasi sa mga nakalipas na panahon, parang naging normal na yung pagbibigay ng relo sa mga sundalo, di ba? Tutok si Chino Gaston. Ito ang graduation ceremony ng Philippine Military Academy sa Baguio City noong Mayo na dinaluhan ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Hindi sinabi ni VP Sara kung ito ang tinutukoy niyang seremonya kung saan may nanghingi ng relo sa Pangulo na kanyang tinanggihan at dito raw napagtanto ng bise na toxic na ang kanilang relasyon. Pero ayon ngayon sa Armed Forces of the Philippines, sa gitna ng graduation rites, may kadeteng nanghingi ng suot na relo ng Pangulo. Sa video makikitang inilapit ng Pangulo ang kanyang ulo sa kadete pero hindi nito ibinigay ang kanyang relo. Sabi ng tagapagsalita ng AFP, hindi ito karaniwang ginagawa ng mga kadete at hindi ito katanggap-tanggap na asal. This is actually an isolated case and does not reflect the overall culture. Hindi, ano ho yan, nag-set kasi ng, kumbaga, hindi yan tradition, hindi yan culture ng PMA. Kaso itong si Tatay Digong sa sobrang pagmamahal niya sa mga sundalo at kapulisan, kumbaga nakapag-set siya ng pagka mayroong presidente, pag pinuntahan kayo ng presidente ng Pilipinas, parang normal yung pag may birthday, di ba? Laging ganun si Tatay Digong, pag may birthday, bibigay niya kanyang relo. Parang nasanay ho itong ating mga kasundaluhan at lalong-lalo na itong mga newly graduate soldier natin, mabigyan din sila. Yung ginawa ni Tatay Digong, hinahanap nila. Ganyan din ho naman yung mga ordinaryong Pilipino, di ba? Kung itong mga PMG graduates na to, hinahanap nila yung style ni Tatay Digong na yung tipong hindi materyalosong tao pag mayroong birthday, mismong relo niya, hihuhubad niya at ibibigay niya ho doon sa mga nag-birthday. Ang mga ordinaryong Pilipino naman ho, ang sinanay ni Tatay Digong doon sa mapayapang komunidad, yung illegal na droga ay talagang bumaba, no? As in, tumaas ang presyo at talagang nahirapan ho yung mga bangag nung panahon niya, yung kriminalidad, yung korupsyon. Yun naman ho ang isinanay sa atin ni Tatay Digong at yun ho ang hinahanap-hanap natin sa administrasyon ni Marcos Jr. Kaya yung pagkasanay nitong mga sundalo doon sa pamimigay ng kung ano-ano ng presidente yung bumibisita sa kanila, yung pagkasanay naman ho ng sambayan ng Pilipino sa performance si Tatay Digong, yun ho ang hinahanap-hanap natin dito sa administrasyon na to. Kaso, every time na meron ho tayong makitang pagkakataon na makakapagpakitang gilas na tong administrasyon na to, bigla naman ho tayong binibigo. Training within the academy. It happened when the cadet, it's in a moment of euphoria. He was facing the president and he made a mistake. This behavior is neither common nor acceptable. Ayon sa AFP, pinatawan na ng kaukulang parusa ang kadeteng naka-assign ngayon sa Philippine Air Force. Hindi naman siya dismissed, but upon learning about the incident, nag-take action agad yung PMA. Noong 2019 PMA graduation ceremonies, may ganito ring insidente na panghingi ng relo sa Pangulo ng isang PMA cadet. Noon, ibinigay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang suot niyang relo. I rest my case, Mr. Chair. I rest my case, Your Honor. Yun na lang ho. Wala na ho tayong sasabihin dito. Ngayon naman ho, dito sa bahagi ng video natin na to, dumako na ho tayo dito kay Senator Coco Pimentel. Senator Coco! Mini press conference. Meron na. Okay na, sige. Okay, so what are your questions? Wala nang intro, tanungan na kagad, aba? Climax kagad ang gusto nitong si
nitong si Senator Coco Pimentel. Sige, tanong na. Sigurado, ano pa bang tatanong ng mga media dyan? Yung malasa sa mga manonood at mga mambabasa, di ba? Yung kay VP Sara, syempre. Alam ka namang balitaan nila si Tambaluslos. Wala namang magbabasa doon, wala namang manunood doon, di ba? Reaction doon sa or take or analysis doon sa naging mga pahayag ni Vice President Sara Duterte last Friday against the administration. Actually, nag-worry ako sa kanya, kay Vice President. Sa tingin ko, she needs to talk to some professionals and maybe some close friends and family para mailabas niya yung mga nasa damdamin at nasa isip niya. Ang tanong dito, Senator Coco, anong maitutulong nung mga kamag-anak niya o mga professional doon sa nararamdaman nitong si VP Sara? Sige nga. Si VP Sara, kahit hindi makipag-usap sa kanyang mga kapamilya o doon sa mga professional, alam nila na wala siyang ginawang kabulustugan sa pera ng sambayan ng Pilipino. Alam nila yun eh. Kailangang makipag-usap ni VP Sara sa sambayan ng Pilipino. Walang pakialam ang mga kamag-anak niya sa trabaho niya bilang VP. Ang kailangang makaalam doon sa kanyang mga sentimiento at mga pinagdadaanan ngayong mga panahon na to, walang iba kung hindi ho yung ating mga kababayan. Dispalinghado na naman ho yung inyong mga banat na yan, Senator Coco Pimentel. Mamaya ho, may papakita tayo. Ano lang, kumbaga, chillax lang ika nga. Mahirap yan yun eh. Mahirap anong tawag mo doon? O hindi mo i-share. So, yun lang po ang masasabi ko. Sana may mga close friends siya and family na nakikinig and ma-advisean siya na meron siya mga sessions na ilalabas niya yung mga damdamin na ganun. Hindi, para saan? Hindi ko gets. Bakit kailangan niyang ilabas sa mga professional sa kanyang mga kapamilya? Hindi importante. Yung mga kapamilya niya o yung mga professional na makikinig sa kanya. Alam niyo sino yung importante? Yung sambayan ng Pilipino nagtatanong kung bakit binababoy itong si VP Sara dyan sa House of Representatives. At kung ano yung mga tugon niya sa pambababoy na ginagawa ng mga aso ni Tambaluslos sa kanya. Yun ang importante doon. Kasi mas makakahinga ng malalim itong si VP Sara pag nalabas niya sa sambayan ng Pilipino ang kanyang mga saloobin. Yun ang atin dito. Mas okay yung ginawa niya. Anong professional? Psychiatrist, kung ano pa mga nag-ano sa utak o therapist. Hindi ho niya kailangan yun. In the first place, sobrang stress at pressure ang kinakalaban, kumbaga dinidigma nitong si VP Sara araw-araw. Every time na buksan niya ang kanyang cellphone, social media, siya ho ang laman ng lahat ng pahayagan. Wala ho tayong pinag-uusapan dito na mahal ang presyo ng bilihin, sumipa na naman ang presyo ng krudo, mga produktong petrolyo. Wala hong ganun na pinag-uusapan. Humina na naman ang presyo ng piso laban sa dolyar. Walang mga ganung balita sa social media, sa mainstream media. Ang balita lang ho ngayong mga panahon na to Sara Duterte. Nakuha niyo ba yung mga kalokohang litanya nitong mga sumisimple pang gumigit-nagit na pero merong pakinabang sa administrasyon ni Marcos Jr. Mamaya. Bakit ganun ang advice niyo? Hindi siya usual eh. Yung mga nasabi niya, hindi usual po yun. At saka hindi rin yung na-verbalize niya yung naisip niya. Pero yung naisip niya hindi usual eh. So siguro kailangan meron siyang makausap na mas madunong sa atin. Script ho ng mga nakapaligid kay Bangag. Magkakaparehas ho sila ng script. Bakit nga ba? Nagtatanong yung mga kababayan natin, bakit ganito ang litanya nitong si Coco Pimentel? Yung naging Senate President ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Heto ho ang dahilan. Ayan, yan ang dahilan. Yan ang dahilan. President Ferdinand Marcos Jr. on Tuesday presided over oath-taking of Maria Ann Katrina U. Pimentel as the Special Envoy to the United Arab Emirates Trade and Investment. Palakpakan. Yan ho ang... Sino ho ba yan? Hindi ba natin ma-zoom? Ayun, mazoom natin. Ayun ho mga kababayan. Ang asawa ho nitong si Coco Pimentel, siya ho ang Special Envoy to the Arab Emirates for Trade and Investment. Palakpakan. Kasi magtataka ho yung mga kasama natin eh.
Bakit ganyan ang mga litanya nitong si Coco Pimentel? Kilala yan bilang naging kaalyado nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Doon nung medyo patapos na ang administrasyon ni Tatay Dugong, nagkaroon ho talaga sila ng problema. Nagkaroon ng dalawang paksyon. Ang PDP laban at yung paksyon nitong si Pimentel at yung paksyon ng PDP na ngayon ang kinikilalang PDP, yung paksyon nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ho ang dahilan dyan. Yan ho ang pinakamabilis at maikling sagot sa mga nagtatanong bakit parang may hugot yung mga bato nitong si Coco Pimentel, kasi ho nakikinabang sila dito sa administrasyon ni Marcos Jr. Palakpakan ho natin itong si Senator Coco Pimentel. Saka tapos na rin ho termino niya. Ano pa ba? Kahit na mag-coop siya na mag-coops araw-araw dyan sa Senado, wala. Ano ba magagawa niya? Tatakbo pa siya ng pagkasenador? Yung mga tatakbo ng pagkasenador, hindi ho sila nakikialam dyan sa mga ganyang klaseng issue ngayong mga panahon na to. Etong si Tolentino, busy nangangampanya yon. Si Amy Marcos, wala ho yun. Ano pangalan nito? Si Gatchalian, naku. Ito, pakinggan natin to. Tuloy natin to kay Pimentel. Hindi usual na abnormal? Hindi siya usual eh. Sabihin ko na lang strange. Ano yung matindi yung... Galit eh. Bugbog sarado siya, sir. Di nyo ba naiintindihan yung bugbog sarado? Sa tingin ko, kung sa inyo ginagawa yung kay BP Sara, baka tinakasan na kayo ng kabaitan nyo. Baka ha, di ko sinasabi tinakasan kayo. Baka takasan kayo ng kabaitan nyo. Buti nga itong si BP Sara, nahahandle pa niya eh. Ganon ho katindi ang yung pundasyon nitong si BP Sara. Yung pag-handle niya sa stress, hindi basta-basta. Ganyan ho siya katindi. Mantakin nyo yan ha. Mga dilawan, pinklawan, makakaliwa, administrasyon, mga congressman, sabay-sabay hong bumibira kay BP Sara ngayong mga panahon na to. Pero nahahandle ho niya yung kanyang mga pinagdadaanan. Nakakapagsalita siya. So, dahil sa sobrang banat sa kanya. Buti na nga lang, etong si Madam Cynthia Villar, naintindihan niya eh. Etong ibang mga senador, parang di natin maintindihan. Hindi niyo ba napapanood, nakikita, nababasa yung ginagawang pambababoy sa Office of the Vice President? Naku po, yari tayo dyan. Hindi ko nga alam, kaya kailangan niya may kausap siya na mas madunong pa sa akin. Kasi abogado naman ako, baka ibang field ang kailangan kausap ni VP. Binababoy ho. Ako ng tawa. Okay lang, mag-coops ka na mag-coops. Wala nang problema. Tapos na termino. But of course, family can also help. So, dapat may close family, friends, relatives kausapin. Or professional, yeah. Sige. Hindi ba yun sa government natin o lagi na ganito situation? Ngayon, sila na ho mismo, nagpapahagin na sila ng doubt kay VP Sara. Oy, magpa-check up ka. Baka mag-seek ka ng professional. Makipag-usap ka. Yung Ali, imbis na tanungin nila, ano ba yung pinanggagalingan nitong Ali? Pag-usapan nga natin yung pinanggagalingan ng Ali. Diba? Pwede naman hong ganun, Senator Coco Pimentel. Yung tipong abutin nyo kung saan siya nanggagaling, bakit siya umabot doon sa ganung katinding pagbanat dito kay Marcos Jr. Di ho ba pwedeng doon ho muna tayo mag-umpisa bago tayo mag-umpisa doon sa professional health? Alamin ho muna natin kung anong ginagawa sa kanya ng administrasyon bago ho natin siya banatan ng ganyan. Di ba labo? Hindi ako nakatingin ako sa positive ha. Mabuti nga itong ganito ka-attentive to detail ang ating Vice President and willing to criticize the administration kasi nagkakaroon tayo ngayon ng check and balance. At least may check. Merong isang tao dyan na inaanunsyo niya sa buong bansa at sa buong mundo na andyan siya to check the administration. So that's that's a welcome development sa isang demokrasya that there is someone, some party, some group checking the administration. Kanina ini-encourage mo na mag-seek ng professional help. Paano pagka nag-seek siya tapos hindi na siya nag-check and balance? Ito talagang si Senator Kiko Pimentel, dapat huwata, hindi kayo dyan sa Senado. Dapat huwata, punta kayo dyan sa House of Representatives. Anak ng to. Nalilito na ako sa iyo, sir. Ano ba talaga? Ano ka ba? Sa pula, sa puti? Nalilito na ho tayo sa mga statement nyo. Kanina, gusto nyo makipag-usap sa mga professional. Ngayon, natutuwa kayo dahil nagkakaroon ng check and balance. Naku po. Pero sir, parang sinasabi pinagkakabila ng Vice President is yung investigation sa kanyang paggamit ng confidential funds. To which, sir, going to our press conference niya, wala siya. Kaya hindi mo nga malink eh. Hindi mo nga malink yung dalawa. So, sana tinanong ninyo siya. If you were there sa press con, ano naman masasabi niya doon sa
House hearings about Tinanong naman siya. the expenditures of the department, no? Department of Education, while she was the secretary. Sana tinanong siya para nabigyan siya ng opportunity to respond. So how would that affect po your take on the proposed OVP budget, sir? Kasi wala na confidential fund, sir, pero diba sir, tinitingnan nyo din yung past, yung paggamit ng boto in the past. Sa Senate, although nag-hearing kami using NEP figures, yun eh. Ang formal na iti-take up namin sa floor would be the committee report ng aming Committee on Finance na ang kanya namang ipaprocess ay yung General Appropriations Bill na galing naman sa House. So that means mag-uumpisa kami most likely sa mas maliit na halaga. Hindi doon sa presented ng NEP na 2 something billion. Ito yata less than 1 billion na. So yun po pag-uusapan namin. Ako naman, at least hindi na pinag-uusapan ang 1 peso budget o 0 budget. Na tama naman, hindi mo naman sinizero ang Office of the Vice President. Dapat bigyan mo ng sapat na budget yan to operate as the Office of the Vice President. Ulitin ko, ano ang mandato ng Office of the Vice President? To prepare the Vice President to be President at any time. That is the means. Ano ka nga eh? Spare tire ka nga eh sa ating governmental setup. Spare tire ka Vice President. Pero mabigat na responsibility mo. Pag ma-flat, ready ka maging presidente. That's the signal ng paghandaan. Any other questions? Lang po sa drug war probe, paano po ba magiging structure? It will be the Blue Ribbon, it will subcommittee, and then when do you plan to start? Ano po ang ito po yung nalaman kong plano, no? Kasi naka-break ang Senado ngayon. Ang rules namin, only the Senate Blue Ribbon can hold hearings even if walang referral from the plenary. So yun ang ina-apply yata ni SP Cheese na rule. Kung gusto ng ibang senador na magka-hearing kami during the break, only the Senate Blue Ribbon Committee can do it. But what is kung yung chairman or chairperson ng Senate Blue Ribbon has no time during this last 2 weeks of the break, she can always form a subcommittee. Ginagawa ko rin naman yun as chair of the Justice Committee in the subcommittee. And I think she will be forming a subcommittee nung usapan nila ni SP Cheese, and she will be naming me as the chairman of the subcommittee. And kung gagawin po ni Chairperson Senator Pia Cayetano yun, tatanggapin ko po yung designation ko. And then, that means ginagawa namin ito so that we can hold the hearing in this coming 2 weeks. So dapat, yun po ang gagawin natin. We will have to fast track everything. At kung ma-formalize na lang muna lahat, then I will have to fast track everything. I will now tatanungin ko sino ba ang nag-file ng reso na ito. Tatanungin ko yung senador na yun. Okay, sino ang resource persons na sa isip mo? And then magre-research din kami ng sarili namin. Mag-imbita kami ng resource persons bilang subcommittee in coordination with the mother committee, ang Senate Blue Ribbon. But we will make it a realistic list. Huwag yung sobrang dami ng inimbita. Imposible naman din mapasalita sila or matanong sila sa ilang oras ng hearing. So we will be realistic with our approach. Okay? Ito ginagawa lang natin dahil kung gusto talaga ng mga senador na mag-hearing kami during the break. Pero pagka-resume na kami, we can always hear the resolution na may final na isang senador na resolution, and it will be referred to the proper committee. Pwede pa rin sa Blue Ribbon, pwede rin sa Justice. Pero iwasan na siguro namin nga yung public order kasi nga yung chairman namin, si Senator Bato, nababanggit kasi ang pangalan na doon sa naunang investigation ng House. So, kasi pagka etong si Senator Bato doon sa dangerous drugs niya kinandak yung hearing, kahit tayo dito sa PH Update, hindi ho tayo sa ngayon doon. Mali ho yun kasi kung ano man ang maging findings, baka mapulaan pa. Diba? Kasi alam naman natin, wala naman ho talagang karga yung mga nakakalkal nila doon sa House of Representatives. Paano pagka nag-hearing? Ang ganda ng pagkalatag. Grabe, naayos nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Talagang absuelto eh. Yung argumento dyan sa House of Representatives, talagang nawasak ho nila. Paano? Ito ang tanong. Paano kung atakehin yung credibility ng hearing dahil kaalyado ang chairperson? Paano tayo bibelta doon? Hayaan na natin na itong si Pimentel, kahit nakangiwi siya dyan sa larawan, ibigay na ho natin sa kanya yung pag-iimbestigasyon. Okay na ho, masaya na ho tayo doon. Walang problema. Saludo na si PH Update dyan. Okay na ho tayo dyan, ika nga. Either kahit anong term na gamitin mo, delikadesa, tama yan. Diyan sang-ayon tayo kay ano dyan. Marami ng dahilan na wag siya ang mag-chair. But as a member of the Senate, attend siya. Kung gusto. Correct. Sir, may urgency ba para i-test na nila?
Ako kasi, ang sinasabi ko lang sa mga colleagues ko, ready ako. Kung sa tingin nila may urgency. Sila magsabi kung may urgency. And siguro kung if there are 2 or more senators interested in the subject matter, I will, pwede ko nang sabihin na, sige na, marami-rami na ang interesado and it's urgent din i-hear natin. Sir, kung sakaling matutuloy, sino ang mga unang kukunin mo ng mga resource person? Yun ang pinunta ko ngayon because I will meet with my staff. Ililista namin yung potential na resource persons. Pero gaya nga Siyempre, sinabi si ko Garma kanina, kasama yan. maging practical naman kami. Hindi naman lahat ng posible imbitahin namin. Mamili kami ng, siguro para orderly ang investigation natin. Dapat yung kwento orderly din. So, at the start of the Duterte administration, so June 30, 2016, 12 noon ng June 30, 2016, or even earlier, kasi siyempre naghahanda naman ang incoming administration ng kanyang administration. So, doon tayo mag-umpisa. Then para tayong isang train na aabante sa timeline. So, yun ang ating gagawin. Hanggang sa end ng term, June 30, 12 noon ng 2022. So, yun ang gagawin natin. Parang yung narrative ni Garma, nasa Senado na. So, June 30 or even this before that of 2016. May sinabi po si Senator Bato na gusto niyang imbitahin at baka naman pumunta si former President Duterte. So, hindi siya unahin sa imbitahin. At kasi kailangan ayoko kasi mag-judicial notice in the sense na yung records ng House sasabihin ko automatically reproduce sa Senate. Hindi, parang ang Senate parang blank slate muna kami. Kwento muna. So logic tells me, dahil sa narinig na natin kay Garma, it should be Garma. And it should be Leonardo. And even kung konektado, kung yung tatlong Chinese na pinatay sa Davao Penal Colony ay admittedly drug lords, therefore posibleng related ito sa war on drugs. Then even yung jail warden ng Davao Penal Colony as well as sino yung involved doon, yun muna, doon tayo mag-start. Kasi I think that was either before June 30, 2016 or thereabouts. Meron ho tayong naaamoy na dito, meron ho tayong naaamoy na kakaiba. Mga kababayan, tandaan nyo itong sasabihin ko sa inyo na to. Meron ho tayong naaamoy na kakaiba. Parang hindi pa nag-uumpisa ang hearing at nakikita na ho natin kung saan papatungo. Anak ng towa. Parang makakakita ho ata tayo ng Tuwad Committee 2.0 dyan sa House, dyan sa Senado. Tagilid ho tayo dito. Pero sana naman, magkaroon ng delikadesa itong mga senador na to na wag tahaking yung landas na tinahak ng mga aso ni Tamba dyan sa House of Representatives. Pagkaya kasi hindi ho siya re-electionist Kaya kahit na mag-coup siya dyan, okay lang. Kahit na tanongin niya yung bang gusto niyo mangyari dito sa hearing na ikakandak namin. Gusto niyo bang makita yung Quadcom 2.0 dito? Kaya namin gawin. Uumpisahan namin doon sa mga ginurgur na Chinese drug. Kaso yung pagtatanong doon, iba kasi may Senator Bato de la Rosa. Tapos yung mga nag-aakusa kay Senator Bato de la Rosa, makukumpronta niya ng harapan. Bilang isang senador, harap-harapan, sabihin mo sa akin, talaga bang inutusan ka o kung ano man ang pinasabi ko ba sa iyo to, Kerwin Espinosa? Doon mo talaga tayo magkakaalaman. Mga July, So, imbitahin lang po ang former President kapag nabanggit na. Pagka na-establish na kasi yung records ng House hindi naman automatically nasa records namin. So, para orderly ang ating usapan. Sir, but if voluntarily wants to? Yes, at the proper time. Siyempre, hindi naman ba yung umpisa pa lang, ang gulo na ng kwento, yung mga nagsusubaybay sa amin, kami maintindihan namin. Siyempre, may mga staff kami, nagre-research, gano'n. Pero, meron din kasi nakasubaybay sa hearing ng Senado. Hindi tayo pwede mag-umpisa na bigla na lang, sinasagot na yung paratang na hindi pa nasasabi. So, gano'n po, medyo lagyan natin ng konting order yung ating sistema, ang ating hearings. But, of course, kung willing siyang pumunta, then maybe we can set it sa second hearing. Tapusin na natin sa first hearing lahat ng aligasyon para sa second hearing sagutin na. Kasi we do not, ang sinabi sa akin ni Senate President Cheese, budget time na kasi, magugulo ang aming schedule actually. So we do not really have all the time in the world para dito. Galing ayos yun. Ilalatag na first hearing, magpamorningan tayo, walang problema yan. Papanoorin natin, nanamnamin natin bawat tanong nitong mga senador na to. At kikilatisin natin kung sino yung mga aso ni Tamba 2.0 dyan sa Senado. Okay? Siyempre si Risa Hontiveros, top 1 yan. Wala na tayong pag-uusapan dyan. Automatic na yung si Risa Hontiveros na isa talaga sa pinakabibong aso ni Tamba dyan sa Senado. Ang tanong natin, yun bang magiging asal nito mga senador na to kagaya ng asal ng mga
congressman dyan sa House of Representatives. Pero base dito kay Senate President Jesus Escudero, hindi nila sasabihin yung mga bagay na gusto nilang ipasabi sa mga resource person. Kaya siguro medyo mataas ang standard na makikita natin sa Senado. Hindi puro kababuyan na yung mga ginagawa nila dyan sa House of Representatives. Kawawa naman yung House of Representatives, sa totoo lang. Naaawa tayo sa institution. Kasi una sa lahat, dadaan lang ho yung mga congressman na yan. Pero yung imahe ng House of Representatives na inuyurakan nitong mga congressman na to, matatatak ho yan sa kaisipan ng ating mga kababayan na yung House of Representatives, kung anong gustong mangyari ng Speaker of the House, yun ang gagawin ng kanyang mga alipore sa kung anumang committee. Kung sino man ang gusto nilang durugin, magagawa at magagawa ho nila. Yun ang nakakalungkot. Kasi yung mga anak, mga apo natin, nandito sila sa Pilipinas, yung Senado at House of Representatives, iba ang mamumuno, pero yung maitatatak na kamalayan sa ating mga kababayan, sa mga nanonood ngayong mga panahon na sa mga sumusubaybay pagtumanda, matatatak ho yun eh. Yung ginawa na kalukuhan nitong mga congressman at senador na to. Yun lang yung kinakalungkot natin dito. Pero sa bagay, sana sa susunod na administrasyon, mag-regov na tayo para matapos na itong mga kalukuhan na to. I understand na parang ayaw nyo na masyadong mahabang investigasyon. Yes, focus lang kami. So, kunyari hindi drug-related naman, hindi naman drug war yung killing ng PCSO executive. Kasi let us say, connected yun sa ibang issue sa PCSO, hands off na po kami ron. Doon sa war on drugs po tayo mag-focus. So yung committee of the whole is out of the... Wala na, out of the question. Actually, baka mas unwieldy yun. Tapos expected pa si Senate President na mag-preside doon, baka ipati yung schedule niya. Tsaka naghahanda nga sa budget ang ang Senado. Actually, ako naghahanda sa budget. Sino bang expected na magtanong sa budget time? Hindi ba minority? Kailangan magtanong para mapakita na mayroong kahit papaanong oposisyon. Okay? Pero sa katotohanan yan, kahit walang magtanong dyan, kailangan lang naman kilatisin dyan yung kay VP Sara. Sana yung mga nag-commit na ipagtanggol yung budget nitong si Vice President Sara Duterte, makita ho natin sa budget deliberation dyan sa Senado. Talagang pa-morningan na naman yan sigurado, no? Kaso hindi ho tayo makakakita ng tipong minamadali, yung tipong kagaya dyan sa House of Representatives, yung tipong nagra-rap na sila habang nagsasalita sila. Mr. Che, I'm move to suspend in ganun silang magsalita doon, di ba? Pero sa Senado, umaasa ho tayo na makakakita tayo ng medyo high level na budget deliberation, ika nga, di ba? Yung magtatanungan na uupo na yung mga head ng agency diyan sa Senado at tatanungin ho sila nitong mga itong mga senador na to. Ayun na nga mga kababayan, dito na ho tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat ho kayong lahat. Sa mga nag-share, nag-like, nag-subscribe, nagpakulay dito sa video na to. Next video ko na ho kayo masya-shoutout. Pero saludo, isang matinding saludo para siyang matikas na saludo galing kay PH Update. Maraming salamat ho mga kababayan. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahalin natin ng Pilipinas. Maraming salamat ho.